Wow, ilog. Iyan ang ilog. Op. Yan. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Mahirap sumemplang. Ayan. So, ito na yung project dito mga kalagalag. Nakita nyo yan? So, napakaganda, no? So, lawa. Ang haba nung nagawa nila. Yan. So, mag river crossing na tayo. Ayan. So mababaw lang yung tubig. So, kayang-kayang tawirin. Ayan. O yan yung motor, tumatawid. Kayang-kayang tawirin. Ayan. Ahon. Ahon bebe, ahon. Ahon. Ayan, kayang-kaya pala eh. Oh. Sus. Siisiw lang. Ayan. Saan tayo dito? Dito tayo. Ayan. Alikabok na yung bike natin. So ito yung ginagawa dito na Balanti Armenia Bypass Road. So andito na mga kalagalag. Ayan. So napakaganda. Karugtong yan doon sa magandang kalsada. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog, at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe, at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo muling magbabike at muli tayong mag-iensayo, no? Palakasan sa ating katawan upang mabawasan ang kaunting taba ng ating katawan at muling masunog yung mga kolesterol na nasa ating katawan. So kailangan nating magpapapawis. Yan. So samahan nyo ako mga kalagalag sa aking pag-iikot sa umagang ito. At yung ating pupuntahan ngayon ay maganda. O, ikutin natin yung lugar dito sa may bandang dulo ng Armenia. Armenia, Balanti. Yan, yun yung pupuntahan natin ngayon eh. Iikutan natin yung mga solar dyan. May solar company kasing tinayo dyan na napakalawak na mga solar panel na makikita natin dyan. So abangan nyo mga kalagalag, huwag kayong aalis, no? Tignan nyo yung mga magagandang tanawin na makikita natin ngayon. So habang nagbabike tayo, so nagko-content na rin tayo. So huwag kayong bibitiw mga kalagalag, samahan nyo ako hanggang sa huli. Yan, so let's go. So malapit na tayo sa ilog mga kalagalag. So mag river crossing tayo dito sa Tarlac River. Sana mababaw ang tubig. Minsan kasi malalim ang tubig eh. May time kasi na malalim, lalo na pagka may ulan sa taas, sa may gawing pinatubo area, kaya tumataas yung tubig dyan. Ayun, may mga tumatawid na motor. Yung motor na yon galing sa kabila yon. At siguro mababaw lang, para hindi tayo mabasa. Ayan. So punta na tayo sa ilog, sa Tarlac River. Ayan. Wow, ilog. Iyan ang ilog. Op. Ayan. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Mahirap sumemplang. Ayan. So ito na yung project dito mga kalagalag. Nakita nyo yan? So napakaganda, no? So lawa. Ang haba nung nagawa nila. Yan, so mag river crossing na tayo. Ayan. So mababaw lang yung tubig. So, kayang-kayang tawirin. Ayan. O yan yung motor, tumatawid. Kayang-kayang tawirin. Ayan. Ahon.
Ahon, bebe, ahon. Ahon. Ayan, kayang-kaya pala eh. Oh, sus. Sisiw lang. Ayan. Saan tayo dito? Dito tayo. Ayan. Alikabok na yung bike natin. So ito yung ginagawa dito na Balanti Armenia Bypass Road. So andito na mga kalagalag oh. Yan. So napakaganda, karugtong yan doon sa magandang kalsada. Yan. Ayan. Hiningal din tayo doon mataas kasi. Yan. Ito yung papunta na sa mga solar panel. Yan o. Ano to, langka? Oh, may bungay langka oh. Wow, langka. At mahaba ito mga kalagalag. So madadaanan natin ito kasi ito yung rota namin talaga sa pagbabike. So nadadaanan ito mula nung ginagawa pa ito. Nung nadadaanan na namin to. Akala ko nung una to subdivision. Pero solar pala. Na napakalawak na solar. Sakop ito ng Armenia pa. Barangay Armenia. Kasi yung kabila nito is Barangay Balanti. Yung sa likod niya, sa likod ng solar panel na ito, isakop na ng Barangay Balanti. Pero ito sakop ito ng Barangay Armenia. O kita nyo mga kalagalag oh. Talagang sulit talaga itong solar panel. Yan. Grabe itong lugar na ito. Kung ma-improve lang yung kalsada na ito, napakaganda ring kuan ito. Napakagandang tawiran or alternate na daan. So maaaring pagagandahin din ito. Baka dito nga itatawid yung nandun sa yung Armenia Balanti Bypass Road. Baka dito rin itatawid yon. Ayan o. Yan. So hanggang dito pa yan. Oh? Malawak pa yan mga kalagalag oh. Ano? So ang lawak niya no. Oh. Grabe. Oh. Kaya mahigit 100 hektarya ito. Oh, ayan oh. Oh, dito, so kan pa yan, siya pa yan. Solar pa yan. Solar panel. Kaya libre yung kuryente nila dito. Kaya kabilis lang ginawa ito. Wala pang 6 na buwan yata nung kinonstruct ito. Ayan oh. So kita nyo mga kalagalag oh. Ayan oh. So puro solar panel yan. Ayan oh. Oh. High voltage keep away. Oh, biro mo yan. High voltage pala ito. Ayan oh. Oh, danger, high voltage keep away. Oh. So kita mo yan. So danger pala ito. Delikado. Lumayo-layo tayong kunti. Baka tayo ay makakuryente dito. Ayan oh. So ito na yung main road dito mga kalagalag. Na napakaganda na kalsada. So patagos ito sa New Clark City. Itong kalsada na ito. Ayan oh. Ito yung napakagandang kalsada. Yan. Yan. Maganda mag-practice dito mag-drive eh. Wala pang sasakyan masyado. Yan. So ito na yung
pinaka main road dito mga kalagalag, itong highway. Huangco Road ang tawag nila rito eh. Huangco Road. So ito, papunta na ito ng San Jose. San Jose, Camiling, Pangasinan. Yan, diretso na yan doon. Ito naman, papunta sa Tarlac City. Ay, Capas. No, papuntang Capas, New Clark City, pa Manila. Diretso ng Manila to. So, ang lugar dito mga kalagalag, Capas na ito. Part na ata ito ng Barangay Lawi. Ang lugar na ito. Yan. Yan, so kita nyo, napaka ganda yung lugar dito mga kalagalag. Masarap din pag downhill eh. No, talagang masarap sa pakiramdam pag downhill. Tuloy-tuloy lang. Oh, masarap talaga pag downhill pala. Kung downhill na ganitong kalsada, masarap siya. Pero yung downhill na rough road, nakakatakot din. Delikado tayo, baka sumemplang tayo doon. So maganda yung ganito na maganda ang daan sa downhill. Ayan o, so masarap. Yung simoy ng hangin talagang, ay, malasap mo talaga. Ayan, nandito na tayo sa Lawi Bridge yata ito mga kalagalag. Hindi ko lang kabisado. Tingnan natin yung pangalan dito. Part na ito ng Capas, bayan ng Capas sa Tarlac. Sa ibang bayan na tayo. Ang pangalan ng bridge na ito ay Palublob Bridge. Kapangit naman ang pangalan ng bridge na ito. Palublob Bridge. Ayan. At dito tayo sa gitna. At bagong gawa rin itong kalsada na ito, pero hindi pa siya tapos. Ayan. So ayan mga kalagalag, itong kalsada na ito, yan. So nung nakaraan, nung ginagawa pa lang ito, hindi natin madaanan, pero nung dati nakadaan na kami dyan. So dating nasira din ito. Nung may bagyo, lumakas ang tubig, so nasira ito, nawasak. Ngayon ni-repair at ginawa na ng kalsada. Maganda na hanggang doon siya, maganda. Hanggang sa dulo. At tanaw din natin dito mga kalagalag yung papunta sa Baag. Tama, sa Baag. Yung sitio Baag, yung bundok doon oh. So hindi ko alam kung kita sa camera, pero yung bundok doon, yung kalsada sa Baag. So nakikita natin, natatanaw natin. At kagandahan dito, kabilaan yung gagawin nila. Ayun oh. Kabilaan yung gagawin. Kaya napakaganda. Sa susunod, protektado na itong tulay. So napakahalaga kasi na mabigyang protection tong tulay kasi pagka nasira to, so wala na. Dahil ito, papunta ito sa tawag dito, papuntang Camiling, no? Mayantok, Camiling, yan, papunta doon. Ito naman, papunta sa Capas Centro or New Clark City. Yan, may daan na, tuloy-tuloy na yan, or papuntang Manila, tuloy-tuloy na yan. At mayroon pang ginagawa dito sa kabila. Ayan, hanggang kabila kasi ito. So hindi ko alam kung yung ginagawa doon sa Armenia Balanti Armenia bypass road, kung idudugtong dito, no? So hindi natin alam kung saan papunta yan. Pero ito, alam ko kung itutuloy ito. So baka magdugtong din ito sa ginagawang construction diyan, yung Zambales Tarlac Road. Kasi itong nandito sa Baag, yan yung Tarlac Zambales Road. Patawid na ng Zambales kasi yan, no? Yung ginagawang kalsada diyan. Ayan, so hindi natin alam ano yung susunod. Pero aabangan na lang natin at mag-update tayo sa mga susunod na mga project dito na ginagawa. Kung na tayo dito mga kalagalag. Against the light lang tayo. Iyoko natin kunti yung camera. Yan. Grabe. Ay.
Nakakahingal din. Pero maganda ito na hiningal. Na-exercise yung ating puso. Alikabok. Kakain tayo ng alikabok nito. Pinapakain tayo ng alikabok ng truck. Punahin natin siya. Ayan. Mauna na siya. So, ito, target range ito. Ayan o. Ito, pang long range. Larito. Doon yung matarget o sa bundok. Ayan o. Doon yung matarget sa bundok. Sa taas. Yung mga kulay puti. Yan mga kalagalag. Nakikita nyo yung kulay puti. Yan yung mga target nila. Ay. At mayroon pa dito. Sa baba o. Yan. Yan yung target. So firing range ito ng army. Dahil ito military reservation pa ito. Part pa ito ng military reservation. Kaya safe ito, itong lugar na ito. Kaya yung mga bagong sundalo, dito sila nagpi-field training exercise or FTX. So dito sila nagpa-practical yung mga bagong sundalo na hinuhubog nila. So, good ito, maganda ito. So katamtaman lang yung pagpapawis natin. So mahalaga kasi yung nagpapapawis talaga mga kalagalag. Dahil parang masigla yung katawan ko pagka pinagpapawisan ako eh. At yung hingal, so maganda yon, no? Maganda yung hinihingal tayo. Para kasi may mga bara-bara na yung ugat ng puso natin eh. Pagka ganitong edad na natin ay nagkakaroon talaga ng bara. Kahit hindi tayo naninigarilyo, ako hindi naman ako naninigarilyo kahit na mula nung pagkabata ko, pero mayroon pa rin na mga bara-bara yan. Hindi natin maiwasan dahil sa mga kinakain natin. Kaya napakahalaga yung magkaroon ng paghingal kasi na ipapump yung mga ugat-ugat na barado. So sa hingal natin, yung puwersahang hininga, so maaring nakakatulong din ito sa pag-alis yung mga bara-bara. Kaya obserbahan nyo pagka tayo ay napapagod, pagka tayo ay nakapagpahinga na, so napakaganda yung pakiramdam natin. So ganon, kasi na-exercise tayo eh. Gumagalaw yung mga ugat-ugat natin, no? Yung mga joint natin, so nagagalaw-galaw. So napakahalaga talaga kaysa yung ganito na retire ka na, wala kang ginagawa. So nag-aantay na lang tayo ng kamatayan, ano? Habang retire ka na sa trabaho mo at wala ka talagang ginagawa. Ayun, nakaupo ka lang maghapon, nakahiga. So yun, no? Talagang nakakatakot yon. Maring yung buhay mo noon ay iiksi, no? Yung buhay natin iiksi. Pero kung ginawa natin yung part din natin, mag-exercise tayo, napakaganda at ma-extend ng kaunti yung buhay natin o madagdagan ng kaunti dahil sa nag-exercise tayo, no? Sumisigla yung katawan natin. Kaya tignan mo yung iba na talagang nag-exercise, kahit na titignan mo yung katawan nila ay hindi mo akalain na mga senior na pala. Parang kabata tignan pero senior na, no? Kagaya ko, pero hindi pa naman ako senior. Ayan, pero malapit na, ilang panahon na lang. Ayan, so ito, ayan yung marking mga kalagalago. Yan yung amohon ng Philippine Army na nagpapatunay na itong lupa na ito ay pag-aari ng Philippine Army. Ayan. So pabalik na tayo mga kalagalag sa Tarlac City. So ito part pa rin ito ng Kapas. Part pa ito ng Lawi, Barangay Lawi, Kapas, Tarlac. At ito yung madalas na dinadaanan namin pagka kami ay nagbabike. Pagka may mga kasama ako na nagbabike. So ito yung madalas na dinadaanan namin dito.
At ang lusot nito sa Armenia, sa may tawag dito, sa may hanging bridge ng Armenia. Ay, malungkot lang lugar dito dahil walang dumadaan. So bihira ka makakita ng tao dito. Lalo na ngayon, no, wala pang nagtatanim. Inaayos pa lang nila yung kanilang mga bukirin. Wala talagang makikitang tao dito. Pero pagka oras na mayroong nagtatanim dyan, or may pananim na sila, so madalas tayo makakasalubong tayo ng tao. Ayun, talagang malungkot ang lugar na ito. Pero pagka tag-ulan naman, grabe itong lugar dito mga kalagalag. Oh, maputik, tapos may tubig-tubig itong kalsada, itong may malalim. So may mga tubig-tubig yan. Kaya matindi dito pagka tag-ulan. Napakatindi ang putik. Ngayon naman, alikabok pagka walang ulan. Alikabok yung kalaban natin dito. Nakita niyo yun, yung dinadaanan namin talagang mahirap, ano. May time pa na dumadaan kami sa mga pilapil, doon kami nagbabike. So matitindi yung mga trail na dinadaanan namin. Minsan masarap din talaga magbike pagka marami kayo, kasi masaya eh. Pagka nag-iisa, parang kabilis kong mapagod pagka nag-iisa ako. Pero pagka marami naman, medyo tumatagal-tagal naman konti. Pero sa bagay ngayon, halos 2 oras na tayo nagbabike eh. Halos 2 oras na. So napakagandang exercise ito. Ayan. So, nakakapag-bike ka na, nakakapag-content ka pa. So, saan ka pa niyan? Diba? Naka-exercise na tayo. Oh. Nakita pa natin yung mga magagandang tanawin na i-share pa natin. Oh. Kita nyo yan? Dito, napakagandang view din dito mga kalagalag. Oh. Malilim ito. Pagka nagbabike kami ng hapon, karamihan dito kami dumadaan kasi malilim. Marami kasing punong kahoy dito. O yan o, mga punong kahoy na nagbibigay lilim. Napaka-presko ang lugar dito. Ayan. Kaya pagka yung hapon, alas 2, mga minsan alas 2 kami nagbabike eh. Karamihan dito kami dumadaan. Kung hindi man papunta, minsan sa pabalik, dito kami sa pabalik. Kasi ito yung regular rota talaga namin, itong daan na ito. Oh. Tapos dito, kung hapon ka dadaan, ay hindi ka masyadong maiinitan. Dahil sa mga punong ito, oh, na dikit-dikit, na talagang nagbibigay lilim. At ngayon nga, presko ang pakiramdam dito sa lugar na ito. Malamig siya. Ayan. Simple lang si tatay na nagbumotor ah. Walang tunog yung motor niya. Electronic. So ayan mga kalagalag, kasalubong natin na napakaraming kambing. Ayan oh, so ang dami nila oh. Wow. Yung iba magagandang lahi oh, malalaki ang tenga. Oh. Ganda ng kambing. Po, papaitan. Daming papaitan. Ayan. So ayan na yung hanging bridge mga kalagalag oh. Napapakita natin dito. So ayan yung hanging bridge. Yan, kita yung dilaw na yan na struktura, yung dilaw sa harapan natin. Ayan yung pinakapuno ng hanging bridge. Ayan, so pagka malaki ang tubig, karamihan dyan sila tumatawid. Pero ngayon, yung iba may daan kasi doon sila dumadaan sa kabila, sa baba ng hanging bridge. Mas safe kasi doon eh. Dito, yung iba natatakot dumaan kasi matanda na yung hanging bridge. Ayan. So muli mga kalagalag, dito na natin putulin itong ating pagbablog. At muli, ako yung nagpapasalamat doon sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyo. Higit sa lahat yung mga nanood sa previous vlog ko na mga nanood. So maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po.